ayan, bangus. Bangus yung napili namin ulamin for today's video. So, sinigang na bangus. So, ayan, pili-pili lang din kami ng gulay na ilalagay sa ulam. So, ayan, nakabili na nga kami at pabalik na kami sa bahay. Pag-uwi nga, hinanda ko na agad siya para mahugasan yung mga napamalengke namin and para magayat at mahiwa na rin yung mga sangkap. So, dito inuhugasan ko muna yung isda para at least malinis and matanggal din yung mga kaliskis and yung mga hasang niya. Then, naghiwa na rin ako ng mga bawang, sibuyas, luya at kamatis. Then, yung mga gulay. Para at least, pag nagluto, dire-diretso na and naka-ready na. And yan na nga, nakahanda na. Para at least, pag nagluto ako, dire-diretso na. Dahil gusto ko pag nagluluto ako ganun. Para hindi na pa isa-isa. Tapos, pinahimay ko lang din kay Benson yung kangkong. Ayan, huwag kang patamad-tamad. At dito nga, nagpainit na ako ng mantika. Then, unahin ko na yung bawang. Ayan, gisa-gisa lang. Then, hintayin ko lang siya mag-brown. And then, sinunod ko na rin yung sibuyas nung medyo brown na yung bawang. So, ayan, halo-halo lang. Then, yung luya, para walang lansa. And then, yung kamatis. Para at least masarap yung sabaw. Yan. So, ayan, halo-haluin lang siya. Then, pag nasangkot siya na, so, ayan, titimpla mo na siya ng asin, paminta, para at least masarap. And then, yung siling pangsigang. So, ayan na. And then, sabaw na. So, syempre, katamtaman lang. Huwag naman yung sobrang dami para at least masarap pa rin yung sabaw. So, ayan, yung saktong sabaw. Then, pag gumukulong-kulo na yung sabaw, yan, pwede nang ilagay yung bangus. So, ayan, tamang pakit lang. Kala mo naman talaga. May pinagpapagandahan. At dito nga, ilalagay ko na yung pampaasim na sinigang sa gabi para at least may lapot effect siya. So, ayan. Para masarap and malapot yung sabaw. Ganyan, pag kumukulo na siya, pwede mo na lang ilagay yung gulay na talong and yung okra. So, favorite ko kasi yan. So, mas maraming talong and okra, mas masarap. So, ayan. Lalagay mo lang siya para at least lumambot na. And then, pag kumulo na yan, then ilang minuto, pwede mo na rin ilagay yung kangkong. Para at least ilang minuto na lang, luto na yung ulam. So, hintayin mo lang yan ng mga 5 minutes siguro. Pag malambot na yung kangkong, ayan, luto na yung ulam. So, yan, pwede na kumain. So, napakasarap, lalo na pag malapot yung sabaw, tas yan, medyo maasim. Lalo na pag mainit yan, na hihigupin mo yung sabaw. So, ito nga, luto na yung ulam. So, nakain na guys. So, thank you guys for watching. Bye-bye!